Administering a rectal suppository. Rectal suppositories, they contain medication na pang-promote ng defecation tsaka for temperature din. So, madalas, ang rectal suppository ginagamit kapag yung patient natin ay hindi makapag-swallow, lalo na pag may nausea sila or vomiting. So, may alternative to sa mga taong hindi makapag-oral meds. So, madalas, ang indication ng rectal suppository is laxatives for constipation, pwede rin for treatment ng IBD or inflammatory bowel disease. Tapos, ang itsura kasi ng rectal suppository ay ito. Kung compare mo siya sa vaginal suppository, mas thinner siya and rounded yung dulo niya. So, bakit kaya rounded? Kasi, kapag patusok po yan, matutrauma yung rectal part natin or yung anal natin. Kasi, i-insert natin na pagpatusok yan, hindi matutrauma po yung rectal natin. Rectal suppositories natin ay contraindicated kapag yung patient natin is may rectal surgery or active yung rectal bleeding. So, bakit kaya? Kasi po, kapag naglagay pa rin po tayo ng rectal suppository, mas matutrauma po natin yung surgery o yung rectal bleeding ng patient. So, ang equipments natin sa rectal suppository, i-prepare po natin, based po yun sa checklist sa school namin, ang nakalagay is water-soluble lubricant, clean gloves, and yung rectal suppository po natin. So skills na tayo. Syempre, nandiyan na yung checking the doctor's order, checking the medication, expiration, yung route, verifying yung kung tama ba yung nakalagay sa AR card, tsaka sa patient's chart. Tapos, ano pa ba i-check natin? Tapos, kapag may hawak mo yung patient chart, itignan mo din yung medical history kung meron bang recent rectal surgery. Alam naman natin na contradict ito. So, titignan natin yon to verify. Tapos, after that, kapag verify natin, gather the equipments, punta ka sa room ng patient, kakatok ka, introduce yourself, then, i-explain mo sa patient yung gagawin na procedure. Sasabihin mo na mag-administer tayo ng rectal suppository. Sabihin mo sa patient mo na normal na may feel nila yung discomfort, normal din na feeling nila may need sila mag-defecate or matae. Pa-explain mo na, umuo na yung patient, is syempre provide privacy. I-assess mo sa position ng patient. So, ano ba ang position sa rectal suppository? Dapat po tayo naka-seams or left lateral position. Tapos po, ang legs po nila is naka-flex. So, ito po yung picture. Ayan po. Tapos, pag na-position mo na yung patient, syempre, naka-drape yan, diba? Expose mo lang yung buttocks part. Huwag mo expose lahat kasi we are promoting the privacy and dignity sa patient. So, yung buttocks lang yung expose mo. Nali po, ito po si patient orange. Naka-seams position po siya or left lateral or side lying or nakatagilid po yung position po niya. So, isa lang meaning nun, nakatagilid. Seams tsaka left lateral, side lying po siya. Ganyan. So, using my non-dominant hand, clean gloves na po tayo, using our non-dominant hand, separate mo po yung buttocks. Then, pwede mo i-assess yung anal part kung may mga lesions or what yung anal part na yun. Then, sabihin po natin sa patient to take a breath through her mouth, his or her mouth, para po ma-relax yung anal sphincter po natin. And then, after that, naka-lubricant po yung index finger natin, pati po yung suppository. Naka-lubricant po siya using our water-soluble lubricant. Nalagyan mo yan, nalagyan mo rin to. Then, lalagay mo na po yung rectal suppository po natin. 4 inches po sa adults or 10 cm. Then, sa children is 2 inches and half inches po para sa mga
infant natin. So, ipupush mo yan until mapas ka sa internal sphincter. And after that, withdraw mo yung finger mo. Then, hold mo together yung buttocks until the urge to expel is gone. Or, nawala yung sensation na gusto mong malabas ng patient yung medication. After that, hihiga ba agad ng patient? Nagaganyan mo ba siya agad? Hindi po. Mag-remain po siya sa position niya na naka-tagilid or naka-prone or naka-higa na patalikod, paharap, ganyan. Tapos, at least 5 minutes to prevent the expulsion of the medication. So, ganyan. Or pag laxatives yung ginamit mo, mga 30 to 45 minutes siya. 45 minutes siya magstay sa ganyang position. Then, after that, discard your clean gloves, perform hand hygiene syempre, and document properly. Lagay mo yung time, yung ginamit na gamot, and notes mo din yung mga side effects kung bumababa yung temperature ng patient, kung nagkaroon ba ng bowel movement. So, ayun lang po yung mga skills na tinuro ko kanina sa RedDem para sa rectal suppository. Sinishare ko lang din sa TikTok para, ayun, i-share yung knowledge